Ang hinaharap ng Sansinukob ay kamangha-mangha at nakakatakot. Totoo ang lahat na makikita mo sa bidyong ito. Mula sa paghahati ng Aprika, dagat na nagiging disyerto, hanggang sa pagdilim ng langit sa gabi, pa isa-isang galaksya. Mamimiss natin ito lahat. Dadalahin kita sa isang paglalakbay upang makita kung ano magiging itsura ng daigdig bilyong taon mula ngayon at kung ano ang lilikhahan ng huling liwanag na magniningning sa kalawakan. Nagsisimula ito sa isang bagay na laging nasa itaas mo buong buhay mo. Kung nasa hilagang hemispero ka, malamang kilala mo si Polaris, ang sikat na bituin sa hilaga. Nakikita natin ito bilang isang nakapirming punto sa tuktok ng langit na hindi gumagalaw. Pero sa susunod na 12,000 taon, ito talaga ang mangyayari. Nalasa si Polaris mula sa hilagang post. At mga 11,700 taon mula ngayon, isang bagong bituin ang papalit sa kanya, si Vega. Hindi talaga gumagalaw ang mga bituin dahil sobrang layo nila, kaya halos di nagbabago ang posisyon nila sa atin. Ang daigdig ang umaalog ng ganito. Sa loob ng 26,000 taon, umiikot tayo ng buo sa ganitong paikot na galaw. At habang ginagawa natin ito, nagbabago ang ating North Star. Kahit na yon, hindi rin perpektong nasa hilaga si Polaris. Kapag nilapitan mo, gumuguhit ito ng maliit na bilog na nasa 0.46 degrees lang mula sa totoong hilaga. Opisyal itong alis sa hilagang punto sa taong 2,000 at 400. At sa susunod na 800 taon, walang North Star ang Northern Hemisphere. Hindi naman ito ganoon kasama. Ganito ang buhay sa Southern Hemisphere ngayon. Walang maliwanag na pole star sa timog. Sa loob ng maraming siglo, North Star ang gabay ng mga mandaragat sa paglalayag. Ano ang ginawa ng mga mandaragat sa timog? Ganito, tiningnan nila ang Southern Cross. Inextend ang mahabang axis, itinapat sa linyang mula sa dalawang maliwanag na pointer stars, at doon matatagpuan ang Southern Celestial Pole. Mawawala ang North Star sa susunod na ilang daang taon. At papalitan ito ni Vega. Ang ating kalangitan ay patuloy na nagbabago. Pero ang lupa sa ilalim natin ay patuloy ding nagbabago. At sa isang partikular na lugar, may isang bagay na bago na malapit na lumitaw mula sa dagat. Ito ang modernong Hawaii, kapuluang may 137 isla at mga atol. Kabilang ang wala nung pangunahing isla. Ngayon, sa tabi lang ng baybay ng malaking isla, wala pa. Pero ang susunod na isla ng Hawaii ay narito na. Hindi mo lang ito nakikita ngayon. Halos 1 kilometro sa ilalim ng dagat, may bundok doon at ito ay lumalaki. Ito ang Kamaiho Kanaloa. Ang mga isla na tulad dito ay nabubuo kapag ang isang bugso ng init mula sa kailaliman ng mantel ng mundo ay umaakyat pataas sa mga tectonic plate habang ito ay gumagalaw. Ang Pacific Plate ay gumagalaw ng mga 8 sentimetro bawat taon. Kaya parang conveyor belt, sunod-sunod na umaangat mula sa dagat ang mga isla. At ito ang pinakabago, ang pinakabatang bulkan sa Hanay. Ang tuktok nito ay nasa Siam, na 175 metro sa ilalim ng dagat. Kaya kailangan pa nitong tumaas ng halos 1 kilometro para maging isla. Mas mataas pa sa Burj Khalifa. Aabutin ng halos 100,000 taon bago ito lumaki ng ganoon. Sa ngayon, kalmado pa at dahan-dahang umaagos ang lava mula sa ilalim ng dagat. Habang papalapit ito sa ibabaw, lalong nagiging marahas ang mga pangyayari. Makikita mo ang haligi ng itim na abo na Siam hanggang 10 kilometro ang taas at puno ng kidlat. Kahit lumitaw na ito sa ibabaw, hindi pa rin sapat para mabuhay. Noong 1963 malapit sa baybayin ng Iceland, isang bagong isla, Surtsey, ang umangat mula sa dagat. Nakaligtas lang ito dahil tinakpan ng lava ang butas sa ilalim ng dagat at binalot ng matigas na bato parang balute. 3 magkakapatid ang nagtangkang lumitaw kasabay nito. Pero dahil wala silang balute, mabilis lang silang winasak ng dagat at nilamon pabalik sa loob ng ilang linggo. Kaya matapos ang 100,000 taon, lilitaw ang ika-9 na isla ng Hawaii. Ngunit wala sa ating ngayon ang makakatuntong dito. Sa mahigit 1 dekada, tinawag ng mga astronomo ang bituing ito na Death Star, na inakalang parang baril na nakatutok sa daigdig. Ang WR-104 ay nasa 8,000, 400 light years ang layo mula rito. Bihirang uri itong Wolf-Rayet na umiikot kasama ang mainit na kasamang bituin. Ang mga Wolf-Rayet ay lagi nagpapalabas ng napakabilis at napakalalakas na hangin. Habang umiikot ang dalawang bituin, nagsasalpukan ang kanilang mga hangin at naglalabas ng mainit na materyal sa iba't ibang direksyon. Nag-iwan ito ng kumikislap na alikabok na paikot na pwede nating gamitin para sukatin ang bilis ng ikot nila.
Umiikot ito kada 241 araw. Balang araw, ang bituing ito ay sasabog bilang supernova. Noong 2008 lumabas sa obserbasyon na halos diretso sa atin, nakaturo ang polo nito. Kung ang isang bituin na tulad nito ay sumabog bilang supernova at naglabas ng gamma ray burst, isang sinag ng pinakamalakas na radyasyon sa universo na diretsong tumama sa atin mula sa polo nito, napakasamang araw yon para sa ating atmosfera. Maaaring tuluyang matanggal ang ozone layer at magdulot ng malawakang pagkalipol. Pero sa kabutihang palad, ipinakita ng mga sumunod na obserbasyon na nakikita natin ito mula sa gilid. Hindi tayo tatamaan ng gamma ray burst. Ayos lang tayo, pero puputok pa rin ito. Kapag nangyari, masisikat pa ito kay Jupiter kahit mahigit 8,000 light years ang layo. Makikita natin itong kumikislap sa langit ng ilang buwan. Eto ang twist. Wala tayong ideya kung kailan ito mangyayari. Maaaring mangyari ito sa loob ng 10,000 o daan-daang libong taon mula ngayon. Pero kahit ano paman, siguradong mamimiss natin ito. Sa ngayon, nahahati ang Africa sa dalawa. At seryoso ako na yun mismo. Habang nagsasalita tayo, inahatak ang kontinente na parang ganito. Kaso, sobrang baga ng progreso na mas mabilis pa tumubo mga kuko mo. Ito ang East African Rift, isang 3,000 kilometrong bitak na umaabot mula Ethiopia hanggang Mozambique. Ang Somali Plate ay umaatras mula sa Africa ng 5 hanggang 7 milimetro bawat taon. Sa pagdaan ng panahon, papasok na ang dagat. Mabubuo ang bagong karagatan. Habang humahaba at nabibitak ang crust, nabubuo ang bagong sahig ng dagat. At ngayon lang natin nasaksihan ang prosesong ito habang nangyayari. Ang sahig ng dagat ay mas malapit kaysa akala mo. Sa Danakil Depression, ang lupa ay nasa mga 125 metro sa ibaba ng lebel ng dagat. Mas mababa pa kaysa katabing Red Sea. Isang manipis na tagaytay ng bato lang ang pumipigil sa karagatan at nabasag na ito dati. Kalat-kalat sa disyerto, makakakita ka pa rin ng mga piraso ng coral reef na naiwan mula nung huling beses na bitak ang tagaytay ng bato at bumuhos papasok ang karagatan. Maaring huminto ang pagbitak at hindi mahati ang Africa. Pero kung mangyari man, abutin ito ng 10-10 milyong taon. At habang bumubukas ang Africa, sa bandang hilaga, kabaligtaran naman ang mangyayari. Isang araw, tuluyang mawawala ang dagat Mediteraneo. At nangyari na ito noon. Mga 6 na milyong taon nang nakalipas, nagsara ang kipot ng Gibraltar at naputol ang koneksyon sa Atlantiko. Mas marami ang natutuyong tubig sa Mediterranean kaysa sa natatanggap nito mula sa mga ilog. Kaya kung mawala ang Atlantic, isa lang ang maaaring mangyari. Matutuyo ito, bababa ang lebel ng tubig ng libu-libong metro. Ang matitira ay isang disyertong asin. Ang mga baybay na kilala natin ngayon ay naging mga tuktok ng malalawak na bundok at karamihan sa mga species na naninirahan doon ay nalipol. At pagkatapos, muling napuno ang basin. Bumalik ang tubig mula Atlantiko sa Gibraltar at tumaas ang dagat ng mahigit 10 metro kada araw. Kaya napuno ang basin sa ilang taon lang. Kaya habang bumubukas ang Africa, muling magsasara ang Gibraltar. Muling matutuyo ang Mediterranean at sa pagkakataong ito, ang buong basin ay madudurog, magbubunga ng isang bagong hanay ng mga bundok mula Spain hanggang Himalayas. Ngayon, silipin natin ang malayong hinaharap, 2 bilyong taon mula ngayon, at tingnan kung ano ang itsura ng solar system. Sa labas, parang perpekto pa rin ito. 8 planeta ang umiikot sa araw na parang relong eksaktong tumatakbo. Pero hindi ito perpekto. Isa itong maselang sistemang madaling mawalan ng balanse. At ang pinakamaliit na planeta ay maaring magdulot ng kaguluhan sa buong sistema. Ang Merkuryo ang pinakamalapit na planeta sa araw at pinakakontrobersyal. Kung isimulate mo ang solar system sa susunod na 5 bilyong taon, kadalasan walang nagbabago. Halos pareho pa rin ang itsura. Pero kung ulitin mo ito ng paulit-ulit, mga isa sa bawat 100 beses, nagiging hindi matatag ang orbit ni Merkuryo. Ang bawat orbit sa solar system ay dahan-dahang umiikot na parang orasan, at ang kay Merkuryo ay halos kasing bilis na kay Jupiter. Kapag nagkasabay ang dalawa, sisimulan hilahin ni Jupiter si Merkuryo sa parehong punto sa bawat ikot. Parang tinutulak mo ang bata sa duyan sa tamang oras, bawat pagkakataon. Ang paghila na yon ang nagpapahaba sa orbit ni Merkuryo hanggang mag-cruise ito ng landas sa ibang planeta. Pwede itong bumangga kay Venus, mahulog sa araw, o baka pati hilahin pa si Venus at ang daigdig sa kaguluhan. Kaya bakit nandito pa rin tayo? Bakit hindi pa ito nangyari? Aba,
Magpasalamat ka kay Einstein. Ang orbit ni Merkuryo ang unang ebidensya ng general relativity. Isang maliit na pagwawasto sa hula ni Newton na tumugma sa obserbasyon. Dahil sa maliit na pagwawasto na yan, bahagyang hindi sumasabay ang orbit ni Merkuryo kay Jupiter. Kung walang relativity, 60% ng panahon ay hindi stable ang orbit ni Merkuryo, imbes na 1% lang. Pero huwag magpanik. Pinakamaaga, maaari itong magsimula mga 2 bilyong taon mula ngayon. Matagal matapos lumaki ang araw at pakuluan ng mga karagatan. Kaya kakailanganin nating lumipat sa ibang lugar. Noong grade 8 ako, nanood ako ng video ni Vsauce sa YouTube na katulad nito, na tumatalakay sa pagbangga at pagsasanib ng Milky Way at Andromeda balang araw. Naalala kong nalungkot ako na di ko makikita ang magagandang tanawin. Gusto mo bang malaman ng isang sikreto? Maaring hindi talaga mangyari yon. Noong nakaraang taon, muling inulit ng isang grupo ang buong pag-aaral. 100,000 simulation ang ginawa gamit ang lahat ng sukat na meron tayo mula sa mga makabagong instrumento, kasama ang lahat ng hindi tiyak na datos. At ang resulta ay mga 50% lang ang tsansa na mangyari talaga ang banggaan. Parang toss ng barya. Lahat ng ito ay dahil sa isang bagay. Hindi sa bilis ng pagbagsak ng Andromeda sa atin, kundi sa bilis nitong pag-anod ng patagilid sa kalangitan. Malaki ang Andromeda at papalapit ito sa atin. Ganito ang itsura nito sa langit. Pero kung liwanagan pa, ganito ang makikita mo. Ganyan talaga kalaki yan mula sa daigdig. Ngayon, habang papalapit ito, umaano din ito ng patagilid at napakahirap sukatin ang patagilid nitong pag-anod. Gamit ang Gaia spacecraft, kinuna ng mga siyentipiko ng larawan ang Andromeda sa 4 na taon. Ayon sa isang sukat, dadaan lang tayo at hindi magtatama. Pero ayon sa mas bagong sukat ngayong taon, may 70% tsansa na magbanggaan tayo. Malapit ang dalawang resulta at nag-overlap pa. Mas magkasundo sila kaysa magkaiba. Ang pag-anod ay parang nasa mismong hangganan sa pagitan ng pagbangga at pagmintis. Kaya, anong magpapasya kung alin ang mangyayari? Ang ikatlong kalawakan, ang Large Magellanic Cloud, isang satellite galaxy ng Milky Way, ay may 15% ng ating masa. Unti-unti tayong hinihila nito palayo sa direksyon ng banggaan. Maglalabas ang Gaia ng napakaraming bagong datos sa Disyembre. Kaya sana ay malaman natin agad kung mangyayari ang Milkdromeda. Kahit hindi mangyari yon, sa loob ng 2.4 na bilyong taon, magsasanib pa rin ang Large Magellanic Cloud sa Milky Way at magpapaliwanag sa kalangitan gaya ng Andromeda. Sa puso ng ating kalawakan, matatagpuan ang Sagittarius A star, ang supermassive na itim na butas natin. Kapag naisip mo ang itim na butas, kadalasan parang sa Interstellar, marahas na sumisipsip ng lahat sa paligid, gaya ng cosmic vacuum cleaner. Pero natutulog pa ito mayon at nilulunok lang ang halos 1 sa 1 bilyong bahagi ng enerhiyang kaya nitong lamunin. Dahil doon, ito ang pinakatahimik na itim na butas na alam natin. Akala natin ganon, pero iba ang sinasabi ng X-ray na tumatalbog sa gas na malapit sa gitna ng kalawakan. Noong mga 200 taon nang nakalipas, buhay pa si Napoleon. Biglang naging hindi bababa sa 1,000,000 beses mas maliwanag ang Sagittarius A star kaysa ngayon. Nalaman lang natin ito noong 2023 nang natanggap natin ang liwanag. Kung babalikan mo pa, mas nagiging kakaiba. 2.6 na milyong taon na nakalipas. Habang gumagawa ng unang kagamitang bato ang ating mga ninuno, nagpakawala ang Sagittarius A star ng malakas na jet na lumikha ng 2 higanting bula ng material palabas ng ating galaxy. 25,000 light years ang taas ng bawat isa at nanatili pa rin sila sa itaas at ibaba ng galaxy. Balang araw, muling sasabog ito. Maraming alikabok sa pagitan natin at ng gitna ng galaxy. Kaya kahit ang di nakikitang liwanag, ang pinakamarahas na kayang gawin ng ating kalawakan ay masyado pa ring mahina para matukoy ng ating pinakamahusay na teleskopyo. Di man kumikislap ang kalangitan sa gabi, pero kapag tinutukan ng X-ray satellite, sisiklab ito ng 15,000 beses mas maliwanag kaysa Crab Nebula. Ang mga higanting pagsabog ay tumatagal ng milyon-milyong taon at halos di mahulaan. Sa teorya, maaaring mangyari ito bukas. Sa totoo lang, matagal na tayong wala bago tuluyang muling magising ang ating itim na butas. Tingnan mo ang larawang ito. Bawat tuldok ng liwanag ay isang buong kalawakan. Libu-libo ang narito, masisiksik sa isang bahagi ng langit na kaya mong takpan ng isang butil ng buhangin sa inyunat mong braso. Tinatayang may 2 trilyong kalawakan at halos lahat ay naipadala na sa atin ang huling photon ng kanilang liwanag.
Hindi pa natin ito natatanggap pero ipapaliwanag ko. Lumalaking distansya natin pero hindi naman talaga gumagalaw ang mga galaksya. Ang dark energy, ang siyang humihila at nagpapalawak sa mismong tela ng space-time. Mas mabilis pa kaysa sa liwanag na kayang tumawid sa pagitan para marating tayo. Patuloy silang magliliwanag tulad ng Milky Way. Ngunit di magtatagal, magiging sobrang layo nila at sobrang bilis ng paglayo nila. Kaya hindi na makararating sa atin ang liwanag nila. Kaya isa-isa silang mawawala sa hangganan ng kaya nating makita. Sa loob ng 100 bilyong taon mula ngayon, 7 beses sa edad ng universo, ganap nan mauubos ang laman ng kalangitan. Unti-unting mawawala ang mga galaksya sa lahat ng direksyon. Makikita pa rin natin ang mga bituin sa ating galaksya, pero wala nang iba sa labas nito. Puro itim na dilim na lang ang matitira. Kung ganyan na ang kalagayan ng universo at inilunsad natin ang Hubble o JWST para kunan ng mga iconic na deep field na larawan, wala tayong makukuha. Puro itim lang. Wala kang makikita kahit ano. Noong panahong yon, para sa sibilisasyon, ang buong universo ay parang isang galaxy lang sa kanila. Wala talaga silang magagawa para makakita lampas sa madilim na harang. Ipinagbabawal lang talaga ng mga batas ng pisika. At mas lumalala pa ito. Ang cosmic microwave background, ang totoong afterglow ng Big Bang, ay nahahatak palayo kasabay ng mga galaksya. Ang mga sibilisasyon sa hinaharap ay wala ng paraan para matuklasan na nagsimula ang universo sa Big Bang. Halos ito rin ang pinaniwalaan natin mahigit 1 siglo na nakalipas, na ang galaksya natin ang buong universo. Dahil nakikita natin ang malalayong galaksya, natuklasan natin ang tunay nating lugar sa San Sinocob. Natutuwa ako na dumating tayo ng maaga sa universo. Kung nahuli pa, imposibleng matuklasan natin ang tunay na ganda ng San Sinocob. Ngayon, sa wakas, pumunta na tayo sa katapusan ng panahon. Matagal matapos mamatay ang huling mga bituin. Matapos maglaho ang pinakahuling itim na butas. Matapos maging lubos na madilim ang universo. May isang huling pagsabog. Ngunit ano ito? Nagsisimula ito sa white dwarf. Ang patay, ngunit kumikislap na ubod na iniwan ng bituin na parang araw sa pagtatapos ng buhay. Maghintay ng trilyong taon at unti-unti itong lumalamig. Unti-unting nawala ang liwanag hanggang maging black dwarf. Isang nagyelong diamanteng kasinlaki ng planeta na dating isang bituin. Wala pang misa nito sa buong universo. Sobrang aga pa natin. Ang una ay mabubuo pa lang makalipas ang 1,000 trilyong taon. Ngunit sa loob ng malamig at madilim na tipak na yon, may kaunting mahika pa rin ng pisika. Ang mga atomo ay dikit-dikit, kaya mabagal silang nakakalusot sa isa't isa at nagsasanib. Wala itong init, puro presyon lang. At paisa-isa, nagiging bakal ang buong bituin. At ang bakal ay nagdudulot ng mga problema. Kapag naging bakal ang sapat na bahagi ng core, hindi na masuportahan ng bituin ang sarili at nanaig ang presyon. Kaya matapos lumutang sa madilim na universo, na perpektong matatag sa trilyon-trilyong taon, ito ay gumuguho at pagkatapos ay sumasabog. Mangyayari ito pagkalipas ng 10 na itinaas sa kapangyarihang 1,000 at 100 na taon. Wala akong maibigay na halimbawa para maintindihan mo ang numerong iyon. Iyan ay isang uno na sinusundan ng 1,000 at 100 zero. Kunin mo ang edad ng universo ngayon, lahat ng 13.8 bilyong taon at ulitin mo yon. Pagkatapos gawin mo ulit paulit-ulit 1 beses para sa bawat atomo sa nakikitang bahagi ng universo. Iyan ay 10 pa lang sa 1,070 kapangyarihan na taon. Halos nagsisimula ka pa lang. Ito na ang pinakahuling liwanag na malilikha ng universo. Isang huling kislap sa perpektong kadiliman na wala nang natitirang makakakita. Ang pinakahuling pangyayari bago tuluyang matapos ang panahon.